Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko kayo makapag-English po agad, maski pa po kayo ay baguhan pa lamang. Napakadali lang po. Okay, so umpisa na po natin. Pipili lang po kayo ng isa dito sa mga nakasulat po dito. Simula ikay nasa maling hanggang dito sa si Mario ay nasa maling. Okay? Kung gusto nyo palitan yung pangalan ni Mario, pwede rin po. Okay? So kung mapapansin nyo, itong ikay nasa maling, meron po siyang katapat na English na mga salita. So, ang ibig lang sabihin yan, yan yung English para sa ikay nasa maling. Your blank, the wrong. Okay? Kung mapapansin nyo, meron po tayong blanco dito. Ito pong blanco ay meron po tayong ilalagay na salita dyan. At mula po dito sa mga salitang nasa loob ng parenthesis. Itong in, at, o on. Okay? Nakadepende po sa mapipili yung salita dito sa baba kung alin po ang pwede nating ilagay dito sa blanco natin na nasa loob ng parenthesis. Halimbawa po, ang napili nyo ay itong kainan o sa English ay restaurant. E di ang ilalagay nyo po sa blanco natin ay itong at. Kasi ito po yung kapareha na salita ng restaurant. Okay? Itong nasa loob ng parenthesis. Samantala, kung ang napili nyo ay itong palapag o floor, edi itong on. Yan ang ipanlalagay nyo dito sa blanco natin. Ganun lang po yon. Yun lang po ang ibig kong sabihin. So, magbigay po ako ng halimbawa. Ikay nasa maling palapag. Pag in-English nyo yan, your, tapos blank, alin ang dapat nating ilagay? Siyempre, yung on. Kasi yan yung kaparehan ng floor o ng palapag. Your on. Pagkasabi nyo nung salita na nasa loob ng parenthesis at yun nga po ay itong on, your on, ang isusunod nyo po ay itong the wrong. Pagkatapos nyo ng the wrong, saka nyo pa ilalagay yung palapag o floor. You're on the wrong floor. Ikay nasa maling palapag. Nakapag-English na po agad tayo. Okay? Isa pa. Isa pa po. Ako'y nasa maling daanan. Ako'y nasa maling daanan. Pag in-English nyo po yan, I'm, tapos hanapin po natin yung tamang preposition o salita o yung salitang nasa loob ng parenthesis, nakapareha ng daanan, at ito nga pong in. So, yan ang gagamitin natin. I'm in the wrong passage. Pag yan ay tinagalog nyo, ako'y nasa maling daanan. Nakapag-English na po agad tayo. Ganyan lang po kadali itong pattern natin. Okay? Ngayon, ang itinuturo ko po talaga sa inyo dito ay ang tamang paggamit po ng preposition. Pag sinabi kong preposition po, ito pong mga salitang nasa loob ng parenthesis. Itong in, at saka on. Okay, ang magiging basehan po niyan para tama yung pagkakagamit nyo nitong ating mga preposition na nasa loob ng parenthesis ay itong mga kaparehan nilang salita. Kung ang ginamit nyo ay line o linya, edi in. Kung restaurant, edi at. Kung site o panig, edi on ang gagamitin nyo. Yan yung ipalalagay nyo doon sa ating blanco. Okay po. So, isa pang halimbawa. Si Mario ay nasa maling lugar. Pag in-English nyo po, Mario is in the wrong place. Nakapag-English na po agad tayo. So, ganyan lang po kadali ang leksyon natin. Okay po? At saka kung mapapansin nyo, mga gamit na gamit po itong nasa leksyon natin. Katulad po nito, ikay nasa maling linya. Di ba, laging naririnig natin yan. O kaya, ikay nasa maling palapag. Lagi nating naririnig yan. Ngayon, alam nyo na kung paano sila i-English ng tama. Okay po? So, sana makikipractice po para matutunan nyo po agad itong ating leksyon. Maraming salamat po.